Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. And this is your weekly reading para po sa ending of March 2026. Ano po naghihintay sa inyo sa dulong linggo ng Marsong ito. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mensaheng dapat nilang malaman for today. Inhale and exhale. But first, ang mga mahal kong Aquarius, thank you po muna ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga likes, comments, and appreciation po sa bawat upload natin para sa inyo. Malaking tulong po yan every time po para sa akin. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Salamat po. So, in your reading for today, your background energy, meron kang the Five of Cups. Panahon na, Aquarius, para ibangon mo ang iyong sarili. Okay? May darating po na bagong pagkakataon sa'yo. Ang kailangan mo lang buksan ang mata, buksan ang sarili para sa mga bagong bagay. Tama na yung panghihinayang mo or pabalik-balik ka sa isang bagay o sa isang tao at talaga namang wala ka na mahihita doon. Ending na yon, past na yon, forget mo na yon, dulong-dulo na yon, wala ka nang aasahan pa doon. Learn to really tell yourself and embrace something new. No? Na panahon na para sa pagbabago, panahon na para sa mga new adventures, new journey, new story. Okay? So leave the past behind and start again now. Kasi nga, may bagong darating. Okay? Good for you. In your core energy, meron kang the Ten of Swords. Sinasabi dito, Aquarius, ng iyong spirit guides, alam niya na nahirapan ka. Alam niya na nanggaling ka sa pinakamahirap na parte ng buhay mo. Maaaring sinaktan ka or niloko ka or nahiwalay ka or nalugi ka, no? Pero sabi dito, hanggang kailan ka ba nandyan sa pagkalugmok na yan? You need to always tell yourself, babawi pa ako. May chance pa ako. Meron pa akong itatry na bago. I will win this time. I will be better this time. So, kung ano man yung mga nangyari in the past, let that go. Kasi ito yung chance mo para bumawi at bumangon. Okay? Clarify natin to. The Hermit cards. All about you. Parang soul searching. Panahon daw to really open yourself again, no? Panahon na para pagningasin mo or pagningningin mo ang sarili mong liwanag at hanapin talaga yung para sa'yo. Kung nandito ka lang, nakahiga, nakalugmok, umiiyak, hindi mo to mahanap eh. Panahon na for you to stand up and act again. Kumilos ka again, no? Mag-experience ka again ng mga bagong bagay para mahanap mo talaga yung para sa'yo. Hindi to makikita sa mga masyadong pagdamdam, no? Masyado mo nang na-enjoy yung pag-iyak dyan or paglugmok dyan na hindi ka na gumagalaw. Panahon to para hanapin yung kasagutan, hanapin yung purpose mo, hanapin talaga yung para sa'yo. At darating yan ngayon. Ending ng March at pagpasok mo ng Abril, you will find what is yours. You will find your next purpose. You will find what is truly for you. Kaya bangon, may darating na kaliwanagan na dapat mong yakapin. Okay? So, mga Aquarius, ano ba ang wish mo ngayong ending ng Marso? Ano yung balak mo maganap para pagdating ng Abril, meron kang bagong ilalakad at makukuha? I-comment mo na yan sa baba kung ano yung mga wish na yan. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, the Seven of Wands. Alam mo, nakita ko dito, ikaw ay talagang tinetest lang ni universe. Kailangan talaga ipaglaban mo at talagang aksyonan mo with conviction, with power, with paninindigan yung iyong desisyon. No? Paahon ka ngayon, may darating na bagong bagay, alam ko na maaari maraming tao sa paligid mo ang hindi ka susuportahan sa gagawin mo na ito. Example, hindi ka suportado ng partner mo, ng magulang mo, ng mga kapatid mo or anak mo. Pero alam mo sa sarili mo na, time na for me to accept this new thing, to embrace this new thing. Ito yung desisyon ko, ito yung hakbang ko. Kung walang susuporta sa akin, okay lang, kahit ako na lang.
no? So, wag mong bitawan ang sarili mo. Wag mong sukuan yung bagay na gusto mong ipanalo. Kahit pa maraming harang or maraming um, hindi pabor sa'yo sa paligid. Okay? The fact na okay ka dyan, the fact na kaya mo tong panindigan, ilaban mo. Okay? Do not listen to naysayers. Huwag kang makinig sa mga basher mo. Huwag kang makinig sa mga taong puna ng puna, dakdak ng dakdak, pero hindi naman talaga nila naiintindihan yung gusto mo. No? So listen to yourself and fight. Fight, fight, fight para maipanalo mo yan. Okay? Seven of Wands, the Page of Pentacles. Yes, dalawang pages na to. Talaga namang ilaan mo ang sarili mo, i-offer mo ang sarili mo, aralin mo siya, buting-tingin mo siya, pag-aralan mo siya, para ma-prove mo sa kanila na talaga namang tama ka. Na alam mo yung pinapasok mo, na hindi nila mapatunayan sa dulo na tama nga sila. You need to really aralin, buting-tingin, i-research, no? At saka talaga namang maging expert ka dyan sa ginagawa mo so that in the end, you will prove to them that you are wrong and that you are right and they are wrong. Okay? Sa panahon to talaga na paglinangin mo ang skills mo, ang talent mo, kung meron ka pang hindi naiintindihan or hindi gamay, aralin mo siya para talaga maging solid yung ginagawa mo this time. Okay? You will prove them wrong. Kaya panahon to para ilaan yung effort dyan, i-prioritize mo na yan para totally magawa mo siya ng buong puso. Okay? So, Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating special reading for today? Comment down below. Taga saan po kayo sa Pilipinas o iba't ibang parte ng mundo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Six of Pentacles. Alam mo, nakita ko dito, this week, ito yung linggo, nakikilalanin mo na kung sino yung mga tao sa paligid mo na karapat-dapat mong samahan, karapat-dapat mong i-keep sa life mo. You will realize na yung ibang tao ay hindi talaga sila para sa'yo. And you need to cut them off in your life. Yung mga kamag-anak mong chismosa na lagi ka nilalait, cut them off. Yung mga katrabaho na puro chismis, cut them off. Yung mga pangarap na alam mong, teka, parang inuubos lang nito ang lakas ko pero wala namang nangyayari, cut them off. Yung mga kaibigan or kasamahan na palaging hinihingi ang time mo or action mula sa'yo, pero pag ikaw naman nangailangan, wala sila, cut them off. You should know the right people na may equal give and take. Huwag mong hayaan na ginagamit ka lang or iniisahan ka lang, pero pag ikaw may kailangan, wala sila. You should know the value of equal give and take. Kung kanino kami napapala, doon ka kumapit. At equally ganun din. Because hindi ka naman charity na forever open for everybody. Pero pag ikaw naman ang meron pangailangan, wala kang maasahan. 'Di ba? So panahon to para i-evaluate 'yan. Maglaan ka ng oras, panahon, love, money sa mga tao or mga bagay na alam mong may magandang balik sa'yo. Okay? Six of Pentacles. The Six of Wands. Meron kang 6 here. Huwag mong katakutan, hindi yan masamang number. Sinasabi dito na panahon na para mag-reflect ka. Magbalik tanaw ka sa nakaraan mo, whether 6 months ago or 6 years ago, tignan mo kung ano yung mga bagay na dapat mo nang bitawan, dapat layuan, dapat itaboy, dapat tigilan. At ano rin ba yung mga bagay na dapat ko pang i-improve? At ano ba yung mga bagay na dapat ko pang dalhin sa buhay ko now? Kasi okay naman. No? Mag-reflect ka. Magbalik tanaw ka, tingnan mo kung ano yung mga nangyari before at kung ano yung buhay mo ngayon para alam mo kung ano yung next move mo. Okay? So, in the area of what you need, kapag na-pinpoint mo na kung ano yung mga bagay na hindi mahalaga, na kaya mo nang itsupi, itaboy, at matira lamang yung mga bagay na alam mong valuable, gagaan ang buhay. Gagaan ang sitwasyon mo at gagaan ang pakiramdam mo para ipanalo yung talagang bagay na para sa'yo. Okay? Kasi wala nang distractions, wala nang etche-boreche, wala nang panggulo sa buhay. Kaya makakapag-focus ka na sa talagang bagay na magpapaunlad sa'yo. Okay? Example,
Ikaw ngayon ay busy sa isang trabaho, sa isang negosyo, sa isang sideline, meron ka pang lover on the side, meron ka pang sideline on the side, and you realize na yung lover panggulo lang, yung sideline panggulo lang. So, kapag inalis mo yung mga panggulo, makakapag-focus ka na sa mga importante, sa online selling mo, sa mga anak, sa ipon, no? At doon ka talaga tunay na magiging successful kasi nilinis mo na yung kalinis-linis. Okay? Importante yan for you para panalo ka na this time. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito, panahon na para maging energetic ka, pataasin mo ang adrenaline rush sa'yo at bumangon ka na ngayon. Nadapa ka na at saka nalugmok ka na for a very long time. At kitang-kita ko dito na ayaw mo na rin namang magsayang ng oras. Kasi nga, hindi ka na bumabata, umaandar ang araw, umaandar ang oras. So, you want to land on something that is permanent, secured, at okay. Ayaw mo na ng hindi sigurado, ayaw mo na ng walang kasiguraduhan or walang patutunguhan or ayaw mo na ng temporary. Now, you are searching for this. Searching for the right job, searching for the right partner, searching for the right endeavor. Makakabawi ka na. At kapag nakita mo to, sugod, laban, wag mong atrasan, wag mong sayangin because it will lead you to the purposeful life para sa'yo. Okay? Lahat ng tanong, masasagot. Lahat ng hindi sigurado, sigurado na. Kaya fight, laban, wag sayangin ang chance, it will be given to you. Okay? Knight of Swords, the Queen of Cups. Alam ng puso mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam ng heart mo kung saan mo balak dalhin ng life mo. Makikita mo yan eh. Soul searching, you will now find the truth and the better road. At yung puso mo magdidirect sa'yo na ilaban. So, sundin ang sigaw ng puso, sundin ang sigaw ng damdamin, at ilaban ito hanggang sa maipanalo mo. Okay? Very important yan. In the area of your near future, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, Aquarius, in the near future, bigyan mo ng maraming oras itong blessing na ito. Kapag nahanap mo na at nakabangon ka na, nakabawi ka na, huwag mong sasayangin lahat ng chances at huwag kang kampante masyado. Yung overconfident na parang, hay, nakuha ko na, okay na ako, okay na ako. Kailangan pa rin siyang alagaan. Kailangan pa rin siyang buting tingin, i-expertise mo yung sarili mo dyan para masiguro mo na tatagal ito sa life mo. Hindi pwede ang kampante ngayon. No? Nalugmok ka na before, naranasan mo na ang walang-wala. Naranasan mo na ang masaktan. Kaya kapag dumating yung bagong bagay, alagaan. Gamitin mo lahat ng lesson na natutunan mo sa past mistakes mo or past heartbreak mo para ito ay hindi masayang. Okay? Important yan. The Page of Pentacles, the Four of Swords. Yes, para magkaroon ka ng kapanatagan sa puso mo, makapag-relax ka, at hindi ka na mamroblema pa sa mga susunod na buwan, susunod na taon, kasi alam mo na aalagaan mo ito. Okay? This is really an answered prayer. Meron kang dinasal sa mo, God, ito po yung bigay mo sa akin, ito po yung kaloob mo sa akin. Hindi ko alam kung paano to gagawin, hindi ko alam kung paano to aasikasuhin for a very long time. Gabayan mo ako. So, meron ka ditong divine protection to make you feel loved, to make you feel secured, na magiging okay ang lahat pag hinawakan ko ito. Magiging pabor sa akin ang lahat kapag kinuha ko ito. So, manalig ka doon. Manalig ka sa spiritual power mo that everything will be fine. Gawin mo lang yung best mo, okay na yon. No? Sa panahon to really surrender your perfectionism, surrender your parang ego and pride to make sure na lahat gagawin mo para makip mo ito sa life mo. Okay? Importante yan. In your challenge, meron kang the Ace of Pentacles. Nakita ko dito na baka sayangin mo yung chance dahil nga naghahanap ka pa or naliligaw ka pa or nasa kalbaryo ka pa. Yung parang hindi ka pa makabangon-bangon. Marami ka pang trauma, heartbreak, hardship na parang feeling mo hindi ka pa ready. No? Sayang yung oras, nagmamadali ang oras, kailangan mo to i-grab, kailangan mo tong itanong sa puso mo kung time na ba, yayakapin ko ba, ready na ba ako? Kasi baka masayang yung opportunity na inaabot sa'yo.
Okay? Asahan mo at the end of this month, papasok na Abril, may darating sa yung opportunity at hindi mo alam kung paano siya tatanggapin o kung kukunin mo ba siya. Example, bigla niyaya ka ni Pinsa na parang, huy, Aquarius, tara apply tayo dun. Pwede tayo dun, graduate tayo, di ba, ng HRM, tara, subok tayo. Ikaw naman, masyado ka pang nagdamdam nung nahiwalay ka or natanggal ka or nalugi ka. Parang wala ka pang energy to do this. Pero sabi dito, no. You have the stamina, you have the power, you have the adrenaline rush para ito'y kunin. Listen to your heart. Listen to your intuition kung gaano to kahalaga. Huwag mong sayangin. Okay? Importante to for you. Ang iyong Ace of Pentacles, dalawa lumabas. You have the Nine of Wands and the Knight of Pentacles. Sabi dito, huwag kang susuko sa isang opportunity na alam mong maaaring magbigay sa iyo ng progress. Okay? Yes, siguro maraming kailangan gawin. Siguro matagal pa ito, mahabang proseso, pero daanan mo. Huwag susukuan. Nasa dulo ka na nung hardship. Nasa dulo ka na nung journey na ito at maaring magbago na, mag-flip na yung kapalaran mo. Kaya huwag na huwag mo i-take for granted itong bagay na ito. Kapitan, pagtiyagaan, kung may training pa dito, interview, workshop, seminar, or marami kang papeles na kailangan gawin, ilakad mo, tiyagain mo, trabahuhin mo. Dahil merong pag-andar po dito at talaga namang may progress para sa'yo. Kapag ikaw mismo wala kang ginawa, walang mangyayari. Aandap-andap ka, magiging stuck ka dyan. Okay? So ngayon, fight, do not quit. Make sure na igagapang mo to hanggang sa makuha mo solid yung pag-andar dito. Okay? Importante yan. In the area of your fortune, meron kang cleansing waters. Purification activates vibrant life force. Sabi dito ng yung spirit guides Aquarius, gamitin mo ang tubig bilang therapy. Kapag naliligo ka, ibuhos mo yung tubig sa ulo mo at pakiramdaman mo na bumababa lahat ng negative energy, bigat, kinikim-kim na sama ng loob, lahat ng negative na frequency. Paanurin mo yun sa katawan mo at panoorin mong lumalabas sa drainage yung tubig. That is your water therapy every day. It will lighten your mood. It will lighten your energy. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Cups. O ito, napakagandang balita. Huwag ka nang magdamdam, huwag ka nang madismaya dyan dahil darating yung bagong bagay. Both cards are telling you that. Five of Cups and the Four of Cups. Ganon din si Ten of Swords. May bagong rason para makabangon ka. Six of Pentacles is telling you may mag-a-arrive sa'yo, may darating, may marireceive ka na bagong blessing. At dito ka talaga magkatagumpay. Okay? Sa panahon to for you, Aquarius, to open yourself. Huwag ka na magkim-kim pa dyan at maging choosy. Dahil yung bagong darating ay magdudulot sa'yo ng kaching-kaching na baka mapalagpas mo kung medyo choosy ka dyan. Okay? So, huwag mo nang bisitahin pa yung past and open yourself for something new dahil doon talaga nakatadhana para sa'yo. Isipin mo na lang na yung mga nawala, mga natapos, ay hindi talaga yon for you. Baka masaktan ka lang doon, baka mapahamak ka lang doon. God is redirecting your life for something better na talaga namang nakatadhana para sa'yo. Okay? The Four of Cups, the Ten of Pentacles. Yes, this one is something long-lasting. Something that will give you a long-term, secured, sigurado, garantisadong pangmatagalang kita, pangmatagalang prosperity. Kaya, feeling ko talaga marirealize mo to this time. Pag yakap mo dito, makikita mo na, ay, oo nga, much better ako dito. Mas maalawan, mas malaki ang kita, mas mabilis ang galaw ng pera, at talaga namang mai-share ko pa sa family ko and loved ones ko. This is your legacy. So yakapin mo yung bago at makikita mo na long-lasting ito at permanente. Okay? Congrats po. Kung ito man itatayo mong bagong negosyo or matatanggap ka na sa bagong trabaho, talaga namang permanent yan. Permanent career choice, permanent career na pag-alagwa at paggaan. Kung ito po'y mga bagong gagawin, asahan mo na ito'y hindi panandalian kung hindi talaga namang long-lasting. Congrats, i-claim mo yan para sa iyo yan. In your divine messages, balance spirituality and practicality. Ibig sabihin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang
gawa. Very good. So, balansehin mo yon. Magdarasal tayo, yes, pero kikilos ka din. Okay? In your divine messages, meron kang page of cups. Sabi dito, panahon na to put your heart sa mga bagay na gusto mong maganap. You need to believe na kapag nilaan ko ang puso ko dito, alam ko makukuha ko siya. Example, kapag nilaan mo ang puso mo sa trabahong yan, sabi mo, pangarap ko makapasa doon, kikilos ako today, mag-a-apply ako today. Believe na makukuha mo siya. Hindi pwede yung, ay siguro hindi, ay baka hindi ko makuha, wag na lang. Kailangan naniniwala ka mismo na iyo na yon. From that, papasok sa iyo yung manifestation mo and it will come in your reality. Okay? Believe and it will be yours. Page of Cups, the High Priestess. Yes, pagkatiwalaan mo daw ang intuition mo. Pag alam mong iyo. Pag alam mong hindi. Pag alam mong kaya mo siyang ipanalo, ipapanalo mo yan. Okay? Your intuition will direct you sa tamang landas, kaya kapitan mo yan. Sabi rin dito, meron kang mga natutulog na skills na hindi mo pa nagagamit at baka magulat ka ngayon na parang, ay, kaya ko pala to. Ay, ang galing, approve. Ay, ang galing, nagawa ko siya. So, use yourself in your full potential at makikita mo yung mga skills na hindi mo pa nagagawa before na maipapanalo mo ngayon. Okay? Congrats. Magtiwala sa sarili, kayang-kaya mo makuha yan. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang V, victory in some endeavor. Yes, asahan mo ang panalo mo this time sa mga bagong gagawin. Okay? You have key, successful outcome to your problems. Yes, matagumpay mo daw po malalagpasan ang problema mo ngayon. I-claim mo to para sa'yo to. Okay? You also have goldfish, increase in material wealth, or spiritual growth. Sabi dito, lalago ang kapirahan, lalago ang iyong spiritual na pananampalataya sa Diyos. Congrats po. You also have 10th, temporary situation. Yes, lahat ng problema, lahat ng issue, temporary lang yan. May darating na bago na magpapaangat sa'yo. Kaya huwag kang magdadamdam, huwag kang malulugmok dyan, may bago pang darating. Okay? Ang outcome mo for the end of March, Aquarius, you have the Six of Swords. Beautiful. Talaga namang pag-abante, pag-asenso, pag-unlad, pag-andar, may progress. Okay? Hindi ka na stuck. Itong bagong opportunity na to ang mag-push sa'yo forward in a very calm, serene, and magandang buhay. Okay, paabante ka na. So, piliin mo laging umandar. Huwag mong tambayan itong problema na ito. Huwag mo hayaang malugmok ka dito forever. Meron ka pang chance at yun ang hanapin mo. And this chance or this opportunity ang magpapasulong ng buhay at magbabago ng kapalaran mo. Okay? Huwag tambayan ang pagkalugmok. Huwag kang forever umiyak sa isang sulok. Meron ka pang mararating, meron ka pang mapupuntahan na mas maganda at much better. Okay? So, ito'y sign sa'yo to move forward kung kailangan bumiyahe, mag-travel, or lumipat, or mag-transfer, gawin mo. Kasi nandoon ang totoong kapalaran mo. Okay? The Six of Swords, the Sun card, yes. Wala na, tapos na. Happy news na ito. Talagang good news. Yung pupuntahan mo, approve, mas maganda doon, mas maalawan, mas malaki ang sweldo. Talaga namang good life. Good life ang paparating. Mula sa pagkadusa before, huwag ka nang magdamdam. May magandang naghihintay para sa'yo. Congrats po ha. Good news is coming. Good life is coming. So Aquarius, ito po ang inyong end of March reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.